everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan for today's video. And syempre maraming salamat po sa inyong lahat dahil nandito pa po kayo. Hindi kayo nang iiwan. Sana all hindi nang iiwan. Di tulad niya. Char! Anyways, thank you so much sa inyong pakikinig pa rin hanggang ngayon itong ating channel, sa inyong pag-aabang. Lalo na minsan ay natatagalan tayong mag-upload pero andyan pa rin kayo. Abang pa rin ang abang. Yan talagang gusto ko sa inyo eh. Lagi kayong nakaabang. Hi naman kay Kayslyn Ramos. Tama po ba ang pagkakabasa ko ng iyong pangalan? Gracie17, Jaime Rodriguez, Chazi Chai, Lovely na Paklibar, maraming salamat, watching all the way from Hong Kong while work. Hi naman kay Lindel Villanueva, hello Lindel Kabual, watching from Dubai, silent listener daw natin, watching while working, maraming salamat. Hi naman kay Lakwatcha 7760, LV Lapot, Maraming salamat. Christina Sison, hello sa iyo. Luna Lollipop, Lito Larita, thank you so much. Sabi niya, salamat at nabasa mo po ulit. Oo. Teka nga, meron ako na screenshot tong nakaraang araw dito sa atin. Minsan kasi natatabunan na yung mga comments ninyo. Kaya hindi ko na nabasa. Hi kay Geraldine Tejada, maraming salamat. Ayun, nag-birthday po ako noong August 19. PWD po, batiin niyo po ako. Hello naman Geraldine Tejada. Hi Moonchild, maraming salamat sa iyo ring pakikinig. And syempre, Bebang Pinyon na always present pero hindi laging nagko-comment. Maraming salamat sa iyo. Charlene Baclohan, salamat din all the way from Saudi Arabia. Puriza Carlos, Shumi 968, Cristel Duerme, all the way from Kuwait, Ramona Gonzalez, maraming salamat. Melrose Arana, hello rin kay Lorene Christine Ugaban. Tama po ba ang pagkakabasa ko? Silent listener din. Ang dami nating silent listener. Salamat po sa inyong lahat dahil nandyan po kayo at hindi kayo nang iiwan. Jayran Uraldin, maraming salamat. Liza Chen, Margie Luhong, sabi niya, may kamukha raw ako. Isang kongresista. Hindi ko naman alam. Hindi ko kilala. Dagoplo Evelyn, watching all the way from Bohol. Thank you so much, Josephina. Mag-ingat ka rin palagi. Thank you so much din sa pakikinig at syempre panonood mo lagi ng ating mga uploads. Jennifer Valenzuela, maraming salamat. Shout out sa kanyang fiancé na si Junel De Los Santos. Ayun, ingat ka raw palagi dyan sa Saudi. Sana all, my fiancé. Remedios Barakil, maraming salamat sa pakikinig. Renefe Pelorina, thank you. Irene May Giganto, maraming salamat all the way from Bantayan. Rose Abejo, thank you so much sa pakikinig. Shout out sa Pardales family and Abejo family. Maraming salamat Kawai Jasu Channel, Lucille Galinea, and sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Thank you so much. Walastik Walanjo. Diba? Grabe naman. Family Belarmino, Family Papag, watching from Marinduque. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lance Nathan, thank you. Amara Chanel Amaro, maraming salamat. Charmaine Jean Piscino, ayon, Shifern, salamat po sa inyong pakikinig. Kayo po ay lagi pa rin nandyan at hindi nang iiwan kay Mama Mia. Nako, ang atin pong kwentong itatampok ngayon ay hindi po pwede sa mga bata. So kung meron kayong mga bata dyan na nakikinig, patulugin nyo muna o di kaya mag-headset kayo o pasok nyo sa tenga nyo para walang ibang makarinig. Kung wala namang ibang mga bata, sige, palaksan mo. Charot lang. Anyways, kayo po ba, hanggang saan po ba ang inyong kayang gawin, makapagbayad lamang kayo ng utang ninyo? Nako naman, kayo po ba'y nagbabayad ng utang? Nako, ewan ko ba, bakit parang tinitirador tayo ng kwento ngayon. ng kwento ngayon. Utang ang ating pag-uusapan, pero bukod sa utang, yung kakaibang naging pambayad sa utang na yon ang ating pagkukwentuhan ngayong araw na ito. Naku naman, itatago natin ang ating sender sa pangalang Luke. Asa na yon? Teka, sandali, nawala.
Nawala. Anyways, andito na po. Huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang ating kwento for today. Ang Dear Mama Mia. Lahat ng utang ay may kabayaran. Lahat ng inutang kailangang bayaran. Pero papaano kung nabaon ka na sa utang? Handa ka pang ibayad maging ang iyong dignidad para lamang maisalba ang sarili mo sa malaki mong pagkakautang? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pa lang ay babatiin ko na kayo dahil alam ko na sa mga gitnang bahagi o kahit pa sa anong bahagi ng sulat kong ito ay magagalit na kayong lahat sa akin. Itago niyo po ako sa pangalang Luke. Mama Mia, ang kwento pong ito ay kwento po tungkol sa pagkakautang sa akin ng aking hipag na itago natin sa pangalang Gail. Si Gail, Mama Mia, ay asawa po ng nakababata kong kapatid. Ang kapatid ko ay sa malayo minsan nagtatrabaho. Isa kasing construction worker ang kapatid ko. Kung saan may project ay doon sila. Minsan, Mama Mia, ay nag-iisang linggo siyang hindi nakakauwi sa bahay nila. Minsan naman ay 1 buwan. Ang pinakamatagal ay 2 buwan. Kung minsan din ay hindi siya nakakapagpadala ng pera para sa kanyang asawa bilang panggastos sa kanilang bahay. Meron na po silang 2 mga anak. Hindi po nakapagtapos ng pag-aaral ang aking kapatid na itago natin sa pangalang Danny. Kasi nga po, maaga pong lumandi si Danny. Maaga niyang nabuntis si Gail kaya maaga silang nagsama. Ang aking mga magulang naman, Mama Mia, ay naging mabait naman sa kanila. Kaya naman pinayagan silang magtayo ng kahit na konti o munting bahay na parang barong-barong dun sa bakanting lote dito lang din sa aming compound. Samantalang ako naman, Mama Mia, ay isa po akong negosyante. Hindi naman sa marami akong pera pero masinop po talaga ako sa pera. Grabe po akong humawak nito. Matipid po akong tao. Ni hindi nga po ako bumibili ng kahit na ano para sa sarili ko. Nagbibigay lamang ako ng panggastos namin sa bahay kasama ang aking mga magulang. Mga pagkain at bills lang. Yun lang po ang ginagastos ko. Nung una ay nagtatrabaho naman ako bilang isang messenger sa isang malaking kumpanya. At sa pagtatrabaho kong yun, Mama Mia, ay nakapag-ipon ako. Natutunan ko rin ang mag-invest, magkaroon ng negosyo. Hanggang sa unti-unti ay kumikita na rin ang mga ito. At nung nakita kong sapat naman at sobra pa nga sa aming pangangailangan ang kinikita ko sa mga mumunti kong negosyo, ay naisipan kong tumigil na sa aking pagtatrabaho. Mama Mia, wala po akong asawa. Meron po akong kinakasama dati pero hindi po nagtagal ang aming pagsasama kasi nga ang sabi niya ay masyado raw akong busy sa aking trabaho at wala na akong oras para sa kanya. Hindi niya naintindihan na lahat ng pagsisikap ko noon ay para rin naman sa bubuuin naming pamilya. Hindi ko rin siya nabuntis kaya wala akong naging responsibilidad sa kanya. Mula po nung magkahiwalay kaming 2, Mama Mia, ay hindi ko na naisipan pang magkaroon ng seryosong relasyon. Oo, meron akong mga nakakaniig, one night stand. Syempre, lalaki ako eh. Nangangailangan ako ng bagay na yon. Halos 2 beses sa 1 linggo, Mama Mia, kung lumabas ako para may makilalang babae na pumapayag sa ganoong setup. At dahil nga ang kapatid ko ay nalalayo sa kanyang asawa at mag-iina, Mama Mia, tuwing may trabaho ito, kung minsan ay hindi ito nakakapagpadala. Isang araw ay pumunta sa bahay namin si Gail dahil walking distance lang naman yon at nasa iisang compound lamang kami. Hello? Kuya Luke? Pwede bang makahiram kahit 2 taka lamang ng bigas? Bakit? Wala ba kayong bigas dyan?
Wala kuya eh. Hindi pa kasi nagpapadala si Danny. Ah, ganun ba? O siya sige, kumuha ka dyan. Salamat kuya ha. Ibabalik ko na lamang kapag nakapagpadala na si Danny. Huwag kang mag-alala, ayos lang yan. Meron ba kayong uulamin doon? Wala nga kuya eh. Dedeskarte pa ako. May ulam pa naman na natira dyan. Kunin mo na. At saka meron ding mga instant noodles dyan at meron ding itlog. Kumuha ka na rin para may makain kayo kinabukasan. Gabi na noon, Mama Mia, ang mga magulang ko ay tulog na at nasa kanilang kwarto na. Hindi ko na lang ginising ang mga ito at ako na lang ang nagdesisyon na pagbigyan ng hiniling ng hipag ko. Kinuha na nga niya ang mga kailangan niya at saka nagpasalamat at umuwi na sa bahay nila. Eto talagang kapatid ko, bakit naman hindi pinapadala ng pera ang kanyang mag-iina? Siguro dahil alam niya na nandito lang din kami sa paligid at hindi din naman namin pababayaan ang kanyang mag-iina. Mama Mia, hindi lang yun. Naging madalas pa yon lalo pa nung dumalas din na ma-assign sa malayo si Danny. Naging madalas ang paghingi ni Gail sa amin ng kung ano-ano. Hanggang sa isang araw ay tinext ako ni Gail. Kuya Luke, kakapalan ko na ang mukha ko ah. Pwede bang makahiram kahit 500 lamang? Ano? Aanhin mo naman ang 500. Wala pa rin bang perang pinapadala si Danny? Kumuha ka na lang ulit ng mga makakain dun sa bahay para hindi ka na magkautang pa. Sabi ko. Kuya kasi may kailangan akong bilhin eh. Ano namang kailangan mong bilhin? Tanong ko pa. Kuya kasi may in-order ako online. Tapos darating mamaya wala pang perang pinadala si Danny. Mama Mia, sabi ko nga sa iyo kanina ay masinop talaga ako sa pera. Hindi ako basta-bastang gumastos. Lahat ng pinapalabas kong pera, dapat naka-account yon. Ganun po, para maging successful kang negosyante. Kailangan lahat ng pera mo ay nakasulat kung saan ito lumalabas at kung saan ito napupunta. Ayoko sanang pautangin nun si Gail pero ayoko rin naman na mapahiya siya. Lalo na kung hindi siya makakapagpabayad sa parcel na darating mamaya kaya pinahiram ko siya. Mama Mia, nung una ay nabayaran din naman niya agad nung nagpadala itong si Danny ng pera. Kaya lang, kalaunan ay dumalas ang pangungutang niya sa akin. Pambayad ng parcel niya, kung minsan pangbili niya ng kung ano-ano at kung minsan ay para sa mga anak niya. Hanggang sa naipon ang kaniyang utang. Nakakapagbayad naman siya pero paunti-unti lamang. Kunwari, umabot na ng 1,000 ang kanyang utang. Kapag nagpadala si Danny ay hinuhulog-hulugan naman niya ang utang sa akin ng 300 pesos. Yun nga lang ay hindi yun lumiliit kasi bawat pagkakataon na hindi nagpapadala ang kapatid ko ay utang ng utang itong si Gail. Hanggang nga, Mama Mia, nitong nakaraan lang kung kailan ay may isang kaibigan si Gail nag-ayas sa kanya ng isang online business. Umutang siya sa akin ng 10,000. Para po yung mga networking. Ang laki naman ng 10,000, Gail. Meron ka pang ang utang sa akin na 2,000 hindi mo pa nababayaran. Tapos nung nakaraan may 300 pa. Kuya kasi, magandang pera to. Tapos may mga produkto naman na pwede kong maibenta. At kapag kumita yun, babayaran talaga kita agad. Gail naman, nagpapaniwala ka sa mga ganyan. Kuya, legit to, promise. Legit to. Chinek ko na to online, legit na legit talaga. Gail, alam mo ba na ang mga kumikita dyan sa networking na yan ay yung mga nauna lang, yung mga upline nyo. Kayo na nasa baba, hinuhut-hutan lang nila kayo ng pera. Huwag kayong basta-basta maniniwala dyan. Kuya, promise, legit talaga to. Yung kaibigan ko, naku, nakakapagbakasyon na kung saan-saan dahil sa networking na ito. Hayaan mo kuya, kapag kumita talaga ako dito ng malaki, ililibre at isasama kita kapag meron na kaming mga gala ng pamilya ko. Naging makulit si Gail, Mama Mia.
Kahit sabihin ko sa kanya na ayokong pautangin siya, ay tinatawagan niya ako kahit hating gabi para umutang lang sa akin. Para paulit-ulit na makiusap na pautangin ko siya dahil naka-discount nga ang membership fee nung mga panahon na yon. Instead of 15,000 ay 10,000 na lang daw ang babayaran niya sa parehong registration fee na may parehong mga produktong ibibigay sa kanya. Halos 50% off na raw yun, kaya maganda-gandang deal na raw yun. At dahil nga naging makulit na makulit si Gail ay wala rin akong nagawa kundi magpalabas ng pera. Mama Mia, alam ko na sa pagkakataong yun na malabong magkaroon ng katuparan ang ini-imagine ni Gail na magandang buhay para sa kanilang mag-anak sa pamamagitan ng networking na yon. Pero hindi talaga siya naniniwala kaya pinagbigyan ko siya. Hanggang sa lumaki ang utang niya sa akin. Isang gabi, Mama Mia, isang gabi ay naisip ko paano kaya siya makakabayad sa akin. Lalo pa na nangutang na naman siya dahil meron daw siyang parcel na paparating. Oh, akala ko ba kikita ka dun sa networking mo? Bakit nangungutang ka na naman ngayon? Hindi ka pa nga nakakabayad Alam mo, Gail, buti talaga at hindi ko pinapatungan ng interes yung utang mo sa akin. Kung nagkataon, baka mahigit 20,000 na yon. Sa ngayon kasi yung utang mo halos umaabot na ng 15,000 Kuya, alam ko naman yun. Ano, sasabihin ko na ba kay Danny para makatulong siya sa pagbabayad ng utang mo? Kuya, wag please. Magagalit sa akin yun. Ayaw kasi niya na pumasok ako dun sa networking. Tsaka tong mga parcel, kuya, hindi niya kasi alam Ayan tayo, Gail Bakit ka naglilihim sa asawa mo? Asawa mo yun. Kuya naman Please, gagawin ko ang lahat. Wag mo lang sabihin kay Danny ang mga utang ko sa'yo. Dahil sa sinabi niyang yun, Mama Mia, kaya andito ako ngayon. Papunta ako sa bahay ni Danny at Gail para pag-usapan naming dalawa ni Gail ang gagawin ko sa kanya. Napakalaki na kasi ng utang na pera ni Gail sa akin. Bagamat asawa siya ng kapatid ko, ay utang pa rin yun na dapat niyang bayaran. At napagkasunduan namin, Mama Mia, na dahil hindi na niya kakayaning makabayad sa akin ng pera, ay iba na lang ang ibabayad niya sa akin. Napagkasunduan namin na ang init ng katawan ko ang kanyang pahuhupain bilang pambayad niya sa mga malalaking utang niya sa akin. Ganito to kasi ang nangyari kung bakit napapayag ko siya, Mama Mia, na may mangyari sa aming dalawa. Bata sa akin ng 3 taon si Gail. Mama Mia, si Danny naman na asawa niya na kapatid ko ay bata sa akin ng 2 taon. Mula nung mag-asawa sila at magkaanak, Mama Mia, alam kong nahahalata na ni Gail na may kakaiba na akong pagnanasa sa kanya. Hindi ko naman yon ikakaila. Ito kasing kapatid kong si Danny ay magaling pumili ng babae. Kung itsura lang naman ang ating pagbabasihan. Si Gail kasi ay napakakinis at napakaputi ng kanyang kutis. Mula din yung nagkaanak sila, Mama Mia, ay mas lalong lumusog ang kanyang mga dibdib at mas lalong nagkaroon ng magandang korba ang kanyang katawan. Kaya hindi ko maiwasan na maging malagkit ang mga tingin ko sa kanya, lalo na kung wala sa paligid namin ang aking kapatid na kanyang asawa. Mama Mia, madalas din siyang hindi nagsusuot ng bra kahit lumalabas siya sa bahay nila at nakikita ko siya sa loob ng compound. At dahil nga malaki ang kanyang hinaharap, ay bakat na bakat ito sa manipis na t-shirt na suot niya. Ayan ka na naman, Gail. Ganyan ka na naman kung manamit. Tignan mo nga yung harap mo. Bakat na naman. Yan ang madalas kong sabihin sa kanya kapag nakikita ko at nasisigurado kong kaming dalawa lang ang makakarinig. Mama Mia, ilang beses ko na yung nasabi ni Gail bago ko maisip na ano kaya ang pakiramdam kapag nakita ko
ang mga ito, ang kanyang mga dibdib na wala ng saplot. Kalaunan ay nagagawa ko ng paglaruin sa isip ko na makita, syempre mahawakan rin ang mga yon. Hanggang sa humantong na nga ako sa isang alam kong kasalanan din. Mama Mia, sa tuwing nagsasarili ako, ay ine-imagine ko na ang katawan ng maganda kong hipag. Ine-imagine ko na siya habang nagpapalabas ako ng init ng aking katawan. Pakiramdam ko ay para akong bumalik sa pagiging binatilyo, na bago pa lang namulat sa sarap ng pagkakaroon ng isang babaeng pinapantasya. Mama Mia, hindi naman po ako nagkukulang sa mga ganoong gawain. Sabi ko nga sa'yo, kahit na wala naman akong asawa at wala akong kasama sa buhay, ay meron namang mga babae na handa rin na magpagamit sa akin. Mga babaeng ganun rin din ang hanap at hindi seryosong relasyon. Hanggang sa dumating na rin sa punto, Mama Mia, na akin po talagang nagawa ang pagnanasa ko kay Gail. Siguro masasabi niyo na plinano ko ang lahat. Sabi ko nga nung unang bahagi ng aking sulat ay kuripot po ako. Masinop po ako pagdating sa pera. Pero pagdating kay Gail, kapag nangungutang siya, Mama Mia, ay hindi ko talaga magawang tumanggi. Naisip ko kasi noon ang eksenang ganito. Darating ang panahon na hindi rin siya makakabayad sa akin. Magkano lang naman ba ang kinikita ng isang construction worker na kaniyang asawa? Hindi yon malaki. Tapos, may mga anak pa sila na kailangang pakainin at syempre may mga pangangailangan din silang pamilya. Kaya alam ko na habang lumalaki ang pagkakautang niya sa akin, ay lumalaki din ang tsansa na magkakaroon ng katuparan ng pantasya ko sa kanya. Alam kong mali. Alam kong hindi nararapat. Pero siguro, Mama Mia, may sa demonyo din talaga ang utak ko at nadadarang ako sa pagnanasa ko sa asawa ng kapatid ko. Hanggang sa narinig ko siyang muling nagbiro. Sabi niya, Mama Mia, na kapag daw pinakita na niya sa akin yung bumabakat sa kaniyang suot na manipis na t-shirt, pwede raw ba na magsisilbing bayad na yon sa utang niya? Alam kong biro lang yon. Pero diretsahan ko namang sinabi sa kanya na hindi yon maaari. Kapag pinakita niya sa akin yon, kulang-kulang pa yon sa interes sa laki niya ng utang na sa akin. Kaya hindi lang yon ang dapat niyang ibayad, kundi ang kanya ring buong pagkababae. At baka pwede ko na rin siyang matikman. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na kapag nangyari yun, ay siguradong lahat ng utang niya ay burado na. Tapos bibigyan ko pa siya ng pera nang wala ng bayad. Dinaan ko rin sa biro ang pagkakasabi ko sa mga bagay na yon. Siyempre, ayoko naman na mabigla siya. Ayoko naman na magalit siya. Siya naman ang naunang nagbiro sa akin, di ba? Ang sinabi ko lang naman ay magsuot siya ng bra. Pero siya naman ang naunang magsabi na kapag pinakita niya yon ay baka bayad na siya sa utang niya. Kaya sinakyan ko ang birong yon. Tumawa ko. Pero nabigla at napalunok ng kanyang sariling laway si Gail nung marinig niya ang mga sinabi ko. Kuya, ang ibig mo bang sabihin ay hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin. Ano ka ba naman, Gail? May asawa ka na? Bakit hindi mo maituloy ang sabihin mo sa akin? Hindi ka naman na inosente sa mga ganong bagay eh. Oo, yun ang suggestion ko. Ikaw naman ang naunang mag-suggest na ipapakita mo sa akin yung dibdib mo bilang kabayaran. Pero malaki yata ang pagkakautang mo sa akin ha. Hindi yata yan sapat. Mama Mia, sabi ko sa kanya hihintayin ko ang kanyang magiging sagot. Kaya pag-isipan niya ng maigi. Mabilis naman na sumagot si Gail at hindi ko inaasahan yon. Sandali kuya. Dahil sa mabait ka naman sa akin at naging malapit na rin naman tayo sa isa't isa,
at may tiwala naman ako sa'yo, sige, papayag ako sa suggestion mo. Pero sana hindi na malaman ni Danny ang gagawin natin, ha? O sige, sige. Bukas pupuntahan kita ulit dito at pag-uusapan natin kung kailan ka pwede. Kung kailan ako pwedeng maningil sa'yo. Ang akala ni Gail, Mama Mia, ay pag-uusapan lang namin ang aming gagawin. Wala siyang kaalam-alam na balak ko na talaga na hilingin at kunin ang magiging bayad niya sa akin kinabukasan kung sakaling ipapahintulot ng pagkakataon. Ilang araw ko na ring inimbak ang aking sariling katas, Mama Mia, dahil naiisip ko na mangyayari ang bagay na ito. Kasi nga pinagplanuhan ko na ito. Kahit kasi, Mama Mia, may mga nagagalaw naman akong babae, ay iba pa rin talaga ang tama sa akin ng aking hipag. Iba talaga ang kaniyang kaputian. Parang kumikinang ang balat niya, lalong-lalo na tuwing gabi. Kinaumagahan, Mama Mia, ang asawa niyang si Danny ay umalis dahil may gagawin daw ito at may trabaho pa ito sa kabilang bayan. At dahil kapatid ko nga si Danny, Mama Mia, ay pumasok na agad ako sa gate nila nang wala man lang kahirap-hirap at wala nang maraming tanong. Kapatid ko siya, kaya ang akala ng lahat ay pumunta lang ako doon para dalawin ang mga pamangkin ko. Nung makarating ako sa loob ay wala pala ang mga pamangkin ko, Mama Mia, at nasa mga magulang ni Gail. Ayos na. Mukhang mayayari ko na ang asawa ng kapatid ko ngayon, ang sabi ng isip ko. Walang kaalam-alam noon si Danny, Mama Mia, sa maitim kong balak sa asawa niya. Medyo madistansya talaga ang lugar namin dun sa pagtatrabahuan ni Danny nung araw na yon. Kaya naman, Mama Mia, lumakad pa ako papunta sa maliit nilang bakuran at pumasok na ako sa bahay nila. Ang sabi kasi ni Gail sa akin ay hintayin ko na lang daw siya sa sala. Mama Mia, ang sabi niya ay maliligo pa raw siya. Hindi lang pagpasok ang gagawin ko, kundi pati na rin ang paglabas. Yun ang nasa isip ko. Bastos na bagay kung tutuusin, pero isang bagay na nilihim na nagpapakilig sa akin sa tuwing naiisip ko. Pumasok nga ako, Mama Mia, at naupo ako sa may sala. Maya-maya lamang ay lumabas na si Gail sa loob ng kanilang banyo. Nang makita ko si Gail, ay lalo pang nag-init ang aking katawan. Wala siyang suot na bra. Nakasando lamang siya at naka-underwear lang sa baba. Kaya naman, Mama Mia, kitang-kita ko ang maganda niyang alindog habang nagpapatuyo siya ng kanyang buhok gamit ang hawak-hawak niyang tuwalya. Bakat na bakat din ang kanyang mayayamang dibdib sa manipis na sando niyang suot. Nagulat pa si Gail sa pagkakita niya sa akin. Akala niya kasi ay maya-maya pa ako darating. Sabi ko kasi mga 1 oras pa bago ako pumunta sa kanila. Hihintayin ko pang makalabas ng compound ang mga magulang ko. Pero napaaga ang alis ng mga magulang ko. Kaya naman napaaga din ako doon sa bahay nila. Kuya, andyan ka na pala. Teka lang magbibihis lang ako. Pero bago pa siya makapasok sa kanilang kwartong mag-asawa ay napigilan ko na siya. Bigla ko siyang niyakap, Mama Mia, at walang ano-ano na pinagapang ko ang mga kamay ko sa kanyang mga mayayamang dibdib. Hinalikan ko siya. Maalab ang naging halikan naming dalawa. Pinaalab ko talaga para hindi na siya makapalag. Kuya, ngayon na ba? Akala ko mag-uusap pa lang tayo. Sabi niya habang bahagyang nagpupumiglas sa mga yakap at halik ko. Ngayon na, Gail, hindi na ako makapaghintay pa. Ikaw kasi, lumabas ka ng banyo na ganyan ang suot mo. Kaya hindi ko na talaga pinatagal pa at hindi ko na siya hinayaang makasagot pa, Mama Mia. Pinagapang ko na ang palad ko sa kanyang
katawan, sa kanyang buong katawan, sa kanyang likuran, sa parte ng kanyang mga hita at kung saan-saan pa. Hindi ko rin tinantanan ang paghalik sa kanya habang pinapatakbo ko ang mga kamay ko sa buong katawan niya. Napapasinghap na noon si Gail sa bawat haplos ko. Nakatakip pa sa kanya, Mama Mia, ang isang kamay niya sa kanyang kaangkinan. Alam ko na dapat ang asawa lamang niyang si Danny na kapatid ko ang humahawak sa katawan ni Gail. Pero hindi ko talaga mapigilan. Kakaiba talaga ang init na nararamdaman ko sa hipag ko, Mama Mia. Kaya naman hindi ko na palalagpasin pa ang pagkakataon na yun. Ngayon na ba talaga, kuya? Ang asawa ko kasi na nasa kabilang bayan lang. Baka biglang bumalik. Hindi nga yun nagbaon ng tanghalian dahil dito raw siya kakain. Huwag ka ngang maingay at huwag ka na ngang pumalag. Kasi kapag ganyan, matatagalan talaga tayo. Pwedeng maabutan talaga tayo ng asawa mo. Huwag ka nang pumalag. Pumayag ka na rin naman eh. Mama Mia! Nang sinabi ko na talaga kay Gail na balak ko nang angkinin siya sa pagkakataong yun, ay bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, Mama Mia, ay bilisan lang daw naming dalawa. Dahil baka raw mahuli kami ng asawa niya. At baka raw biglang dumating ang mga magulang niya bitbit ang kanilang mga anak. Kasabay ng pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay hindi na talaga ako nagpapigil pa. Agad ko nang hinubad ang suot niyang sando. Tumambad sa akin ang maganda niyang katawan. Hanip talaga sa katawan ng hipag ko. Ibang-iba sa mga katawan ng mga babaeng natikman ko. Napakaputi. Wala talagang kahit na anong peklat. Napakakinis. Animoy kutis mayaman. Naamoy ko pa, Mama Mia, ang mabango niyang halimuyak. Palagay ko talaga ay para akong hihimatayin sa mabango niyang amoy. Halo-halo na ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Kaba dahil alam kong bawal at alam kong hindi pwede ang ginagawa naming dalawa. At the same time, hindi ko na mapigil ang init ng katawan ko at ang kamunduhan na naiisip ko. Wala na rin naman akong inaksayang panahon, Mama Mia. Ginawaran ko na rin ng halik ang bawat parte ng kaniyang katawan. Hindi ko na talaga napigilan at sinimulan ko nang angkinin ang magandang katawan ng hipag ko. Maya-maya naman, Mama Mia, ay si Gail rin naman ang kusang yumakap sa akin. Kusa rin siyang humalik sa akin pabalik at alam kong nagugustuhan na niya ang ginagawa ko sa kanya. Alam kong nagugustuhan na niya ang ginagawa ko sa kaniyang katawan. Pinipigil niya ang pag-ungol niya. Pero, ginalingan ko talaga. Alam ko kasi, Mama Mia, na kung hindi ko gagalingan ay baka hindi na maulit ang bagay na ito. Ang plano ko kasi noon ay babaliwin ko si Gail. Ipapakita at ipaparamdam ko sa kanya na mas magaling ako sa asawa niya. Na walang sinabi at walang panama sa akin si Danny pagdating sa pagpapaligaya ng kaniyang katawan. Na maisip ni Gail na sana ako ang ginawa niyang asawa at hindi yung kapatid ko na wala namang pwedeng maibigay sa kaniyang kakaiba na hindi ko kayang ibigay. Kaya naman, Mama Mia, pinag-igi ko talaga ang pagsiserbisyo ko sa katawan ni Gail. Natuwa nga ako nang tuluyan ko nang nakuha si Gail. Ang gusto ko kasi ay gustuhin din niya ang gagawin ko sa katawan niya. Sa narinig kong pagdidiliryo ni Gail habang inaangkin ko siya, Mama Mia, ay alam kong mauulit pa ang bagay na ito at hindi lang magtatapos sa isang pagkakataon na may mangyayari sa aming dalawa. Palingon-lingon pa si Gail sa harap ng kanilang pintuan dahil baka bigla raw itong bumukas. Mama Mia, pinigilan pa niya ako nung balak kong mag-round 2. Sabi niya, ilalak daw muna niya ang pinto at baka biglang dumating ang asawa niya. Sabi ko wag na para may thrill kaming dalawa. Wag mo nang ilak.
Yun ang mas nakakakilig eh. Yun ang mas nakakakaba. At alam mo ba, habang nakakakaba ay mas sumasarap ang lahat? Kuya naman, baka mahuli tayo ni Danny. Hindi yan. Hindi yan. Kuya, magluluto pa ako. Tsaka nakaisa ka na naman, di ba? Tama na, sabi niya. Talaga ba, Gail? Talaga bang tama na? Hindi mo ba nagustuhan ang mga ginawa natin kanina? Habang sinasabi ko ang mga bagay na yon ay pinagapang ko na ulit ang mga kamay ko. Magaan lang ang pagpapagapang ko sa kamay ko sa kanyang katawan para makiliti siya. At hindi nga ako nagkamali. Napaagik-ik pa si Gail, Mama Mia, habang ginagawa ko yon. Ayan o, iba ang sinasabi ng bibig mo kaysa sa sinasabi ng katawan mo. Gusto mo pa yata eh. Pero kuya, kailangan kong magluto. Baka magduda si Danny kapag hindi pa ako nakapagluto. Huwag kang mag-alala. Bibili na lang tayo sa labas. Sabi ko, sabay halik ulit sa kanya. Wala namang nagawa si Gail, Mama Mia, kundi pabayaan lamang ako. At syempre, nakapag-ground to din kami kaagad. At nung matapos yun ay tatawa-tawa pa siya. Basta kuya ha, ikaw ang bumili ng makakain natin. Gusto ko yung liempo at saka lechon manok, sabi niya. Oo ba, kahit ilan pa ang gusto mo. Napaligaya mo naman ako kaya deserve na deserve mo ang kumain ng masarap. Alam mo kuya, kakaiba ka rin ano? Yung kapatid mo, hindi kinakaya na mag-ground to pa. Isang beses lang, lupay-pay na, tulog na agad eh. Pero ikaw, mukhang ganadong-ganado ka pa. Siyempre, ikaw na yan eh. Sa ganda mong yan, sinong lalaki ang hindi gaganahan? Sabi ko. Pinagbihis ko na si Gail dahil mag-aalas 12 na noon. Sinabi ko sa kanya na bumili na lang ng makakain namin. Siyempre, yung request niyang liempo at lechon manok, tsaka kanin na rin dahil hindi na siya nakapagsaing kasi nga naging busy kami sa aming mga ginagawa sa kama. Lumabas na si Gail. Ako naman, Mama Mia, ay kumuha ng basahan para punasan ang mga tumulo sa sahig na mga bagay na hindi pwedeng makita o maamoy man lang ni Danny. Yung pabango ko na bit-bit-bit-bit ko ay inispray ko rin sa buong bahay nila para kung sakaling dumating na si Danny ay wala itong kakaibang maamoy. Dahil alam ko, Mama Mia, na kapag naamoy niya ang mga pinagsalo o pinagsama naming mga amoy ni Gail ay magdududa talaga siya. Hindi pa nakarating si Gail ay dumating na ang kapatid ko. O kuya, nandito ka pala, sabi niya. Nasaan ba si Gail? Tanong niya. Umalis. Pinabili ko ng makakain natin. Bakit? Hindi ba siya nakapagluto? Hindi ko na siya pinagluto kasi may sasabihin ako sa kanya eh. Gusto na raw niyang magtrabaho. Payag naman daw ang mga magulang niya na dun muna ang mga bata, dun sa kanila, habang magtatrabaho si Gail. Magtatrabaho? Ang asawa ko? Hindi namin yan napag-usapan, kuya, sabi niya. Alam ko, pero bunso, alam ko rin naman na namumroblema kayo sa pera. Alam ko rin naman na hindi sapat yung kinikita mo. Kuya naman, kaming dalawang mag-asawa dapat ang nag-uusap sa mga bagay na ganyan. Alam ko at pasensya ka na kung nanghihimasok ako. Nasabi ko lang naman kay Gail na may bakante doon sa isa kong negosyo. Siya ang magbabantay sa tindahan ko doon sa palengke. Pero kuya, sino mag-aasikaso ng mga anak namin? Yung mga biyanan mo. Tsaka pwede rin naman sila mama kapag wala silang gagawin. Ayoko pong obligahin ang mga magulang natin, kuya, sa mga anak ko. Yun naman ang laging sinasabi ni Papa sa atin noon, di ba? Kapag nagkaanak tayo, dapat tayo ang maging responsable. Danny, alam ko na umiiral yung pride mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi kayo mapapakain ng pride na yan. Sinabi ko na kay Gail ang tungkol dun sa bakanting posisyon dun sa tindahan ko. Nasa sayo na yon. Mag-usap kayong mag-asawa. O eto na pala si Gail.
Sakto namang dumating si Gail nung mga panahon na yon. Mama Mia, habang kumakain kami ay hindi napigilan ni Danny na itanong kay Gail ang tungkol sa inaalok kong trabaho. At totong sinabi ni Kuya sa akin, mahal, na magtatrabaho ka raw sa kanya, dun sa tindahan niya sa may palengke. Ah, oo mahal, inalok ako ng kuya mo. Naisip ko rin naman medyo malaki-laki na rin naman ang mga bata. 2 years old na ang bunso natin kaya pwede na akong makatulong sa'yo. Gail naman, napag-usapan na natin to, 'di ba? Gusto ko na nandito ka lang sa bahay. Gusto kong inaasikaso mo lang ang mga bata dito. Naiintindihan ko naman ang gusto mo, Danny. Kaya lang, kulang talaga ang kinikita mo eh. Kung minsan pa kapag nasa malayo ka naka-assign ni hindi ka pa nakakapagpadala ng pera. Kung wala pa ang mga magulang mo at si Kuya Luke dito malapit, siguro namamatay na kami sa gutom. Natutulog kaming kumakalam ang aming mga sikmura. Pagkasabi nun ni Gail sa harapan ko, Mama Mia, alam kong medyo napahiya ang kapatid ko. O siya, sige, kung yan ang gusto mo. Pero sana, wag mong mapapabayaan ang responsibilidad mo dito sa bahay, sa akin at sa mga anak natin. Wag kang mag-alala, hindi mangyayari yun, sabi niya. Mama Mia, natuwa naman ako. Natuwa ako dahil pumayag si Danny sa inaalok kong trabaho kay Gail. Ang totoo ay inalok ko ang trabahong yun sa hipag ko para nang sa ganon ay magkaroon kami ng mas marami pang pagkakataon at mas konti ang mga matang titingin sa amin. Hindi naman totoo na walang magbabantay sa tindahan ko sa may palengke. Meron naman, Mama Mia. Ang totoo ay isasama-sama ko lamang si Gail sa paniningil ko dun sa mga pautang ko. May munting negosyo kasi ako na nagpapautang na may konting tubo dun sa aming lugar. Kaya naman, Mama Mia, halos araw-araw akong umaalis para maningil. Parang yung Bombay na klase ng negosyo pero hindi naman ganoon kataas ang interes. Mama Mia, tuwang-tuwa naman si Gail nung malaman niya na pumayag nga si Danny. Napahalik pa nga siya sa pisngi ni Danny. Salamat, mahal. Salamat at pinayagan mo na akong magtrabaho. Promise, hindi talaga masasakripisyo ang tungkulin ko dito sa bahay. Lalong-lalo na ang tungkulin ko sa'yo. Sabi niya, sabay himas sa balikat ng kapatid ko. Ewan ko pero nakaramdam ako ng konting paninibugho sa araw na yon. Hindi ko gusto ang nakikita kong nilalambing ni Gail si Danny sa harapan ko. Alam kong natural lang yon dahil mag-asawa naman silang dalawa. Pero hindi ko talaga mapigilang magselos, Mama Mia. Kaya naman umalis na ako. Pagkaalis ko, 1 oras ay nag-text sa akin si Gail. Nagpapasalamat sa trabahong ibinigay ko sa kanya. Pero tinawagan ko siya. Siguro naman alam mong hindi libre ang trabahong yon. Kuya, ano ka? Sabi niya na may panglalandi ang kanyang boses. Kaya alam ko, Mama Mia, alam kong nagugustuhan din ni Gail ang nasa isip ko. Nagugustuhan din niya ang binabalak ko. Ibig mong sabihin, dun tayo sa may palengke mag-aano? Sabay tawa niya. Hindi dun. Kasi maraming tao dun. Di naman totoong walang magbabantay dun, meron naman. Tsaka na lang natin sasabihin dun sa asawa mo na ikaw ang magiging apprentice ko sa paniningil ng mga pautang ko. Mga 1 linggo. 1 linggo ang palilipasin natin bago natin sabihin yon para wag niyang mahalata. Wag niyang mahalata na iba naman pala ang trabahong ibibigay ko sa'yo. Mama Mia, Lunes na Lunes agad ay nagsimula na si Gail na magtrabaho. Pinapunta ko muna siya sa tindahan. Siyempre pinabantay ko siya doon kasama ang tagabantay ko. Para naman makilala siya ng iba. Para naman wag kaming pagchismisan ng iba kapag nakikita kaming magkasama. Binild up ko muna sa lahat ng mga taong nakakakilala sa amin ang relasyon naming dalawa ni Gail bilang mag-in-law lamang na nagtutulungan sa negosyo at trabaho.
Pagkatapos ng 2 araw ng pananatili ni Gail dun sa may tindahan ko sa palengke, ay sinama ko na siya sa paniningil. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi naman kami dun sa mga nagkakautang sa akin pumunta, kundi pumunta agad kami sa isang motel. Nung Lunes pa kasi ako sabik na sabik sa katawan ng hipag ko. Nung Lunes pa kasi ako sabik na sabik sa kanya. Kaya lang wala akong magagawa dahil binibuild up ko pa ang relasyon namin sa harapan ng mga magulang ko at sa harapan din ng mga tauhan ko sa negosyo at sa iba pang nakakakilala sa amin. Nagulat pa si Gail nung bigla ko siyang sinibasib ng halik nung pumasok kami sa isang motel. Natatawa pa siya, Mama Mia. Sabi niya bakit daw parang hayok na hayok ako sa katawan niya. Ikaw naman kasi pinapatakam mo ko dyan sa suot mo eh. Bakit naman hapit na hapit ka kung manamit? Siyempre kuya, kailangan to para pleasing personality, hindi ba? Alangan namang maningil ako ng hindi sexy ang suot ko. Eh di walang magbabayad sa akin. Sa ganito, maraming magbabayad sa akin, marami kang magiging koleksyon. Sabi niya na tumatawa pa dahil nakikiliti siya sa mga halik ko at sa bigote ko. Mama Mia, ilang sandali pa ay hindi na nakakatawa si Gail. Puro ungol na lamang ang nagiging sagot niya sa mga halik at haplos ko. Kung ano-anong posisyon ang ginawa namin ni Gail. Meron pa kaming mga binabasa at pinapanood na mga malalaswang video na ginagaya naming dalawa. Hindi ko alam na may itinatago palang kalandian itong hipag ko. Kung titignan mo kasi siya, Mama Mia, kung mukha lamang ang titignan mo sa kanya, animo mo ay dalagang Pilipina. Animo mo'y maamong tupa na hindi nakakabasag ng pinggan. Pero kung katawan naman niya ang titignan mo, ay katakam-takam naman talaga. Alam ko, Mama Mia, na medyo natatakam ako kapag nakikita ko talaga ang katawan ng hipag ko. Pero hindi mo aakalain na wild pala siya at nasasabayan niya ang mga hilig ko pagdating sa kama. Nasasabayan niya lahat ng gusto ko. Lahat. Kahit yung mga bagay na hindi gustong gawin ng mga nakakapareha ko sa kama, isang request ko lang kay Gail ay hindi niya ako binibigo. Payag na payag siya. Kahit pa nga, Mama Mia, kung minsan ay tinatali ko pa siya para sa mga posisyong gusto naming gawin ay pumapayag din siya. Sabi niya wag ko lang daw higpitan at baka bumakat sa balat niya at baka makita ng asawa niya. Baka pagdudahan daw siya. Ako pa naman, Mama Mia, mahilig po akong naglalagay ng kiss mark sa mga nakakatalik ko. Kuya, ang dami kong kiss mark. Sabi niya isang araw nung magbibihis na siya at nasa harapan siya ng salamin dun sa motel na pinuntahan namin. Siyempre ang motel na yon ay medyo malayo sa aming lugar. Mahirap na at baka may makakilala sa amin at baka may makapagsabi pa at mahuli pa kami ng asawa niya. Hindi mo naman sinabi sa akin kanina. Ungol ka lang ng ungol eh. Biro ko naman. Paano kapag nakita to ni Danny? Sabihin mo na lang na nagkaroon ka na meron kang dalaw kapag inaaya ka niya. Siguro naman pagod ka na sa akin, di ba? Hindi mo nakakayanin yung asawa mo. Ay naku kuya, mabilis lang naman yun matapos. Tsaka dire-diretso naman yun. Hindi katulad mo. Hindi katulad mo na pinagtutuunan talaga ng pansin bawat sulok ng katawan ko. Kaya naman nagugustuhan ko talagang makipagtalik sa iyo eh. Naging vocal na masyado sa akin si Gail pagdating sa bagay na yun, Mama Mia. Kaya sa isip ko, mas exciting talaga ito. Mas exciting, Mama Mia, dahil pareho kaming dalawa ng hilig sa kama. Pareho kaming parang hindi humuhupa ng 1 o 2 beses lang na pagtatalik ang init ng aming mga nararamdaman. Oo, Mama Mia, halos 3 o 4 na beses sa isang linggo kung mag-check-in kaming dalawa ni Gail sa isang motel. Siyempre, motel na malayo dun sa aming lugar.
Hanggang sa may mga araw din Mama Mia na hindi umuuwi si Danny. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, ay construction worker po ang kapatid ko. May mga pagkakataon na 1 linggo, 1 buwan o 2 buwan na hindi siya nakakauwi sa kanilang tahanan dala na rin ng kaniyang trabaho. At kapag nangyayari yon ay nagtitext sa akin si Gail. Kapag madaling araw na o di kaya ay kalagitnaan na ng gabi at tulog na ang lahat, ay bumabangon ako at lumilipat ako dun sa kabilang bahay. Dun sa bahay ni na Gail, kung saan malaya naming napapalaya at iniibsan ang init na nararamdaman ng aming mga katawan. Mama Mia, sinisigurado naman ni Gail na nakakatulog na ang mga anak niya bago niya ako tinitext na libre na pwede na akong pumunta, na pwede na akong dumayo sa kanila. Tapos dun sa may likuran naman ako dumadaan para wala talagang makakakita sa akin. Mataas kasi ang pader dun sa may likuran namin. Ang compound kasi namin Mama Mia ay nakapader po. Yung likuran ng may pinakamataas na pader kaya walang makakakita sa akin dun. Siyempre sa loob ng compound sinisigurado kong tulog na ang lahat bago ako dumaan. At kapag nakapasok na ako Mama Mia ay dediretso na ako sa kwarto ni na Gail at Danny. Habang si Gail naman ay nandun, nakahiga. Halos wala ng saplot na hinihintay ako. Ang totoo niyan ay mas lalong naging malandi at matindi si Gail pagdating sa pakikipagsiping sa akin. Ang sabi niya Mama Mia na iibsan ko raw talaga ang pangungulila niya. Ang sabi niya sa lahat ng mga nakasiping niya dahil hindi naman na siya virgin nung nakuha siya ng kapatid ko, ay ako daw ang pinakamagaling. Siyempre sinong lalaki ba ang hindi gaganahang mas mag-perform kapag sinabihan ka ng ganon ng babaeng gustong gusto mo. Simula din Mama Mia nang may nangyayari na sa aming dalawa ni Gail ay hindi na ako nakikipagsiping sa iba. Pakiramdam ko kasi si Gail pa lang ay sapat na. At kapag nagkataon naman na hindi ko napipigilan, lalong-lalo na kung gumagala ako at lalong-lalo na kung totoong may dalaw si Gail at hindi kami pwedeng magsiping dalawa, ay nakikipagsiping ako sa iba. Pero habang ginagawa ko yon ay si Gail naman ang laman ng puso't isip ko. Ang mga ginagawa namin ang dahilan kung bakit nagiinit talaga ang katawan ko. Habang may kasiping akong ibang babae ay pangalan ni Gail ang lagi kong nababanggit. Kung minsan nga ay naiinis na sa akin ang babaeng nakakasiping ko. Hindi naman daw Gail ang pangalan niya. Pero sabi ko hayaan niya muna akong magpantasya. Alam mo, nakakainis ka, nakakainsulto ka. Gail ka ng Gail dyan hindi naman Gail ang pangalan ko. Hindi nga ating ituloy ito. Pero syempre nababawi ko naman sa performance ko Mama Mia. Habang tumatagal ay mas lalo kaming nagiging mainit ni Gail sa isa't isa. Akala ko noon Mama Mia, akala ko nung mga panahon na pantasya ko pa lamang siya at hindi pa na isa sa kutuparan ang mga imagination ko sa kanya. Akala ko kapag nagawa ko na siyang angkinin. Akala ko kapag nagawa ko na siyang maikama ay mawawala na ang pagnanasa at pagkatakam ko sa kanya. Pero hindi nangyari yon. Ewan ko kung anong meron kay Gail. Para siyang alak na habang tumatagal ay mas lalong sumasarap. Ganun na ganun ang pakiramdam ko sa hipag ko Mama Mia. Kaya hindi namin napipigilan. Kung minsan nga Mama Mia kapag nagmomotor kaming dalawa ay napapatigil kami sa mga cheap lamang na mga lodging house na malapit lang sa kung saan ako maniningil. Dahil hindi namin napipigilan ang libog namin sa isa't isa. Oo, puro ganun ang aming usapan ni Gail, lalong-lalo na kung kaming dalawa lang. Ang akala namin noon, Mama Mia, ay walang nakakapansin sa amin. Ang akala namin noon ay walang nakakaalam sa sikreto naming ginagawa ng hipag ko. Wala naman kaming relasyon ni Gail. Klaro naman sa aming dalawa na sila pa rin ni Danny ang mag-asawa. Wala pa ring I love you na namamagitan sa amin. Purong init ng katawan lamang.
Siguro nga soulmate kami pagdating sa kama. Kasi nga pareho kami ng hilig. Parehong nasasatisfy namin ang isa't isa na hindi nagagawa kung magkaiba ang kapareha naming dalawa. Kaya siguro naging kampante kami. Kasi akala namin ay naitatago namin ang lihim naming pagniniig sa isa't isa. At syempre lagi din naming naiisip na wala naman kaming relasyon na itatago. Ang itatago lamang namin ay ang nangyayari sa amin kapag kaming dalawa lamang. Pero isang araw, Mama Mia, isang araw ay may nagpadala sa akin ng text message. Alam ko ang ginagawa mo sa hipag mo. Tigilan mo na yan kung ayaw mong may ibang makaalam. Tinext ko ang nag-text sa akin. Sabi ko wag siyang magloloko at wag siyang kung ano-ano ang sinasabi niya. Wala kang ebidensya para patunayan yung mga bintang mo. Isa pa, sino ka ba ha? Bakit ka ba nakikialam ng buhay ng may buhay? Sabi ko dun sa text ko. Talaga ba? Paninindigan mo na wala talagang nangyayari sa inyong dalawa ng hipag mong si Gail? Nung binanggit na niya ang pangalan ni Gail, Mama Mia, ay dun na ako kinabahan. Siguro nga kilala namin ang taong ito. Kilala naming dalawa ni Gail. Bakit niya alam ang pangalan ni Gail? Tinawagan ko ito, Mama Mia. Sinagot naman niya pero hindi siya nagsalita sa kabilang linya. Ako naman ay mura lang ng mura. Minumura ko siya at tinatakot na kapag nalaman ko kung sino siya, ay malilintikan siya sa akin. Mananagot siya sa pambablockmail niya sa akin. Pero tawa lamang ang isinagot niya. Isang tawa na nakakaloko. Tawa ng isang babae. Medyo pamilyar sa akin ang tawang yon. Hindi ko alam pero parang narinig ko na yon. Hindi ko lang mapinpoint kung sino o kung kaninong tawa yon. Nung nag-iisip na ako kung sino, Mama Mia, ay bigla niyang pinutol ang tawag. Tinext niya ulit ako. Sabi niya, ia-add daw niya ako sa Facebook. Antayin ko raw. Ilang saglit pa ay nag-notify ang cellphone ko. May nag-add nga sa akin na isang dummy account. Hindi ko yon inaccept pero may pinadala siya sa aking mga pictures. Pictures, Mama Mia, naming dalawa ni Gail. Nakakalabas lang at basa ang mga buhok na galing sa isang motel. O ngayon, ide-deny mo pa ba? Chat niya sa akin. Sino ka ba talaga ha? Sino ka ba? Tanong ko. Paulit-ulit akong nagtanong pero ang sabi niya hindi na raw mahalaga kung sino siya. Ang sabi niya ang mahalaga daw, alam ko na may nakakaalam na ng madilim kong mga sikretong itinatago. Kaya dapat tigilan ko na raw ito. Pero ewan ko ba, kahit na may nakaalam na, Mama Mia. Nung una ay sinubukan naman namin ni Gail na itigil. Dahil sinabi ko naman kay Gail ang totoo at kinabahan nga siya nung malaman niyang may nakakaalam na sa sikreto naming dalawa. Tinigilan namin yun ng 2 linggo. Kaya lang, hindi talaga namin mapigil ni Gail ang isa't isa. Talagang nangungulila ang mga katawan namin sa bawat isa. Hindi ko naman siya basta-basta matatanggal sa trabaho dahil ang totoo niyan alam kong magdududa ang kapatid ko. Nagugustuhan na nga ni Danny na may trabaho ang asawa niya dahil hindi na rin malimit na humingi sa kanya ng pera si Gail. Palagi na rin may ekstrang kita si Danny para sa sarili niya. Palagi na rin silang may nabibili na mga gamit. Siyempre bukod sa sweldo ni Gail ay binibigyan ko rin siya ng pera lalo na sa kanyang mga pampaganda. At siyempre sa kanyang pampabango at mas lalong pampatakam ng kanyang katawan. Ako rin naman ang makikinabang doon kaya binibigyan ko siya ng pera para doon. Hanggang sa hindi talaga namin mapigil ni Gail ang isa't isa at nangungulila kami. Nangungulila kami sa katawan ng bawat isa. Isang araw ay nag-chat ulit sa akin yung dummy account. Hindi ka talaga titigil? Pwes, malalaman ng kapatid mo ang pinaggagawa mo ninyo ng asawa niya. Sino ka ba ha? Ano bang kailangan mo? Magkano ba ang kailangan mo? Tanong ko.
Balak ko na noon, Mama Mia, na silawin sa pera yung nagpapadala sa akin ng mga pictures at videos. Pero, hindi ko alam, hindi siya nasilaw sa pera. Ang sabi niya, hindi niya raw kailangan ng pera ko. Ang sabi niya, Mama Mia, ang kailangan niya ay itigil ko na ang ginagawa naming dalawa ni Gail. Kaya naman, naging mas maingat kaming dalawa ni Gail. Hindi na kami nagkikitang dalawa ng kami-kami. Inuutusan ko na lang si Gail na siyang maningil ng mga pautang ko. Tapos dun na lang sa tindahan ko, dun sa may palengke niya nire-remit. Kapag naman gusto naming may mangyari sa aming dalawa, ay inaantay na lang namin ang mga pagkakataon na wala ang asawa ni Gail o ilang linggo o araw itong mawawala, kaya dun na lang kami nagniniig sa loob mismo ng bahay nila. Hanggang sa isang araw. Mama Mia, madaling araw yon. Nagkakagulo sa labas. Sumisigaw ang kapatid kong si Danny. Hindi ko alam kung ano ang problema. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang nangyayari. Pero bigla siyang nagtanong, "Nasaan ang magaling kong kapatid?" "Ano ba, Danny? Ang ingay-ingay mo. Madaling araw pa. Bakit ka ba nagwawala dyan?" Sigaw ng mama ko. Doon ko nalaman, Mama Mia, na alam na ni Danny ang totoo. May nagpadala sa kanya ng mga larawan. Larawan hindi lamang nung papalabas kaming dalawa ni Gail sa motel, kundi larawan talaga namin na naghahalikan sa likod ng may refrigerator sa tindahan ko sa palengke. Ang dami-daming larawan nun. Yung iba ay medyo luma na, pero sa aming dalawa pa rin yun ni Gail. Galit na galit si Danny habang sumusunod naman sa kanya si Gail na may pasana sa mukha. Doon ay alam ko na nasaktan na niya si Gail. Pagkakita ni Danny sa akin ay agad niya akong sinugod ng suntok. Hindi ako lumaban nung una. Pero nagalit na rin ako, Mama Mia, dahil paulit-ulit niya akong sinuntok, kaya nilabanan ko na siya. Hinimatay ang mama ko at isinugod pa ito sa ospital. Akala namin ay inatake na ito ng kung anong sakit. Doon lang kami natigil na mag-away ni Danny nung hinimatay na si Mama. Galit na galit din ang papa ko sa aming dalawa. Lalong-lalo na sa akin. Naiskandalo kami, Mama Mia. Naiskandalo hindi lamang ako at si Danny, kundi ang buong pamilya namin. Lahat kami ay naiskandalo doon at nalaman na ng mga kapitbahay ang ginawa naming dalawa ni Gail. Mama Mia, nung isinugot ang mama ko sa ospital ay ako at ang papa ko ang sumama. Hindi sumama si Danny. Tinext ko na lang si Gail at sinabi kong mag-uusap kaming dalawa. Pero wala siyang naging reply. Gabi na, Mama Mia, nung naisipan kong tawagan siya. Hindi pa ako nakakauwi noon ng bahay dahil hindi pa pinalabas ng doktor ang mama ko sa ospital. Kasi kahit na hindi naman siya inatake ng kung anong sakit, ay may nakita rin naman na sakit sa kanya nung nilaboratory siya. Kaya hindi pa siya pinapalabas. Ang papa ko naman ay hindi ako pinayagang umuwi dahil sabi niya baka magpang-abot ulit kaming dalawa ni Danny doon sa aming compound. Kaya siya na lang ang umuwi at kumuha ng mga gamit. Nung gabi na nga at akala ko tulog na ang lahat ay tinawagan ko si Gail. Pero cannot be reached na ito, Mama Mia. Hindi ko na siya ma-reach kahit paulit-ulit ko siyang tawagan. Kinabukasan ay umuwi ako sa amin. Napag-alaman ko na wala na si Danny doon, pati si Gail at ang mga anak nila. Umalis na sila doon sa compound namin. Mama Mia, pinagchichismisan ako ng aming mga kapitbahay. Pero wala akong nagawa dahil totoo naman. Nag-aalala ako noon kay Gail kung anong nangyari sa kanya. Pero hindi ko na siya makontak. At napag-alaman ko rin, Mama Mia, na yung may-ari pala ng dummy account na nagsisend sa akin ng mga kung ano-anong pictures namin ni Gail at siya ring nagsumbong kay Danny ay walang iba kundi ang tindera ko dun sa tindahan ko sa palengke. May gusto pala ito sa akin. Kaya nagalit ito nung mapag-alaman niya na may nangyayari sa aming dalawa ni Gail. Nagalit siya, Mama Mia. Ang sabi sa akin ng kaibigan niya ay matagal na raw siyang may gusto sa akin. At ang akala niya raw ay gugustuhin ko rin siya. Kaya galit na galit siya nung ginusto ko si Gail at nung mas ginusto ko ang magkaroon
ng komplikadong relasyon kasama si Gail at hindi siya na single at walang sabit. Sa galit ko ay tinanggal ko siya sa trabaho. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay sinira niya ang pamilya ko at syempre ang ugnayan naming dalawa ni Gail. Pero alam ko naman, Mama Mia Alam ko na walang ibang dapat sisihin sa mga nangyari kundi ako. Ako ang unang nang akit kay Gail. Ako ang nagplano na may mangyari sa aming dalawa. Ako ang nagplano na maikama ang hipag ko, ang asawa ng kapatid ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin kaming balita ng mga magulang ko tungkol kay Danny at kay Gail. Hindi ko rin alam kung napatawad na ba ako ng aking mga magulang sa pagkakamaling nagawa ko. Pero nasa bahay pa rin ako ngayon. Hindi ko kasi maiwan-iwan ang mga magulang ko kasi ako na lang ang nagbabantay sa kanila. Wala na kasi ako mga kapatid na nandito malapit sa amin. Yung iba kong mga kapatid ay nakapag-asawa na at nandun sa malayo nakatira. Pati sila ay nagalit din sa ginawa ko pero napatawad din naman nila ako eventually. Mama Mia, magpapasko na naman. Ang gusto ko lang sana kahit na hindi pa ako mapatawad ni Danny ay magkaroon man lang ako ng balita tungkol sa kanila. Namimiss ko na ang kapatid ko. At aaminin ko na namimiss ko rin si Gail pero kung sakali mang magkita kami ulit ay hindi ko na uulitin ang mga pagkakamaling ginawa namin noon. Maraming salamat, Mama Mia. Nakahanda po ako sa mga pangit na mga komentong mababasa ko nitong aking kwento dahil alam kong nagkamali talaga ako ng malaki. Hindi lamang sa lipunan, hindi lamang sa mata ng Diyos dahil kasal ang kapatid ko at si Gail, kundi maging sa sarili kong kapatid. Maging sa sarili kong pamilya. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong kwento ko. At hanggang dito na lamang po ako. Lubos na gumagalang. Luke. Look at what you did. Charot lang. Look naman, pinairal mo naman yung kalandian mo. Pinairal mo naman yung pagnanasa mo. Kaya ayan tuloy, 'di ba? Alam mo, yung pagnanasa na yan, nakakasira talaga ng buhay yan. Nakakasira ng pamilya, nakakasira ng reputasyon, nakakasira ng lahat ng magandang meron ka sa buhay mo. Pero hindi naman ibig sabihin na nagkamali ka ay wala ka ng karapatang bumangon at bumawi sa mga pagkakamali mo. Ang mahalaga ay natuto ka sa pagkakamaling yon. Sana naman ay natuto ka na talaga, Luke, ha? At kung nasaan man si Danny ngayon, ipagdasal mo na sana mapatawad ka niya at ipagdasal mo na maayos na ang pamilya nila. Sa mga katulad naman ni Gail na mga babae na medyo materialistic, alam ko naman na meron talaga tayong mga pangangailangang mga material na mga babae kasi gano'n naman tayo eh. Kung hindi mo kayang tustusan yung mga material na bagay na gusto mo, edi maghanap ka ng lalaki na handang magbigay sa'yo ng mga bagay na yon o kayang magbigay sa'yo ng mga bagay na yon. 'Di ba? Huwag kang papatol sa lalaking hindi naman kayang magbigay sa iyo ng mga bagay na gusto mo. Kung papatol ka man, siguraduhin mong paninindigan mo na kapag may lalaking dumating na kayang ibigay ang mga luho mo, hindi ka mapapariwara at hindi ka papatol doon dahil may desisyon ka ng nauna, 'di ba? Kung ngayon mas mahalaga sa iyo ang material na mga bagay, mas mahalaga sa iyo ang mga parcel na ganyan, di mag-antay ka ng lalaking magbibigay sa iyo ng ganyan o di kaya magtrabaho ka, magbanat ka ng buto para kaya mo yung ibigay sa sarili mo. Hindi ko naman ginajudge yung mga babaeng namimili ng mga mayayaman, ng mga may kaya na kaya silang buhayin, kaya silang ibigay ang lahat ng gusto nila. Hindi ko ginajudge kasi yun ang gusto nyo. Pero sana bawat desisyon nyo ay panindigan nyo. Hindi yung masisira ang pamilya ninyo, masisira ang buhay ng mga anak ninyo, ang reputasyon ng mga anak ninyo dahil lang sa mga kapritsyohan nyo. Okay? Kung nagdesisyon ka, bumuka ka sa isang taong ganyan lang ang trabaho, sa isang taong hindi kaya na ibigay ang mga luho mo, panindigan mo yan. Kung ayaw mo naman ng isang taong hindi kayang ibigay ang mga luho mo, edi dun ka sa taong kayang ibigay ang mga luho mo, tapos wag kang mai-inlove sa taong hindi kayang ibigay ang mga luho mo, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Pumili ka, hindi yung gusto mo na kukuha mo lahat.
kasama mo ang mahal mo na hindi kayang ibigay ang mga gusto mo. Tapos may kinakalantari ka ring iba, may gumagalaw din sa'yo na kayang ibigay ang mga luho mo. Hindi naman fair yun, di ba? Kaya yung iba single dyan kasi yung iba dala-dalawa, tatlo-tatlo. Charot lang. Anyways, maraming salamat, Luke, sa pag-share mo ng iyong kwento. Dasal ko na sana mapatawad ka ng kapatid mo balang araw. And syempre, sa lahat po ng mga may reaction ngayon sa kwento ni Luke, comment down below. Huwag kayong mag-atubili na mag-comment. Syempre, be not so harsh din naman sa mga comment nyo. At kung meron kayong sariling kwento na gusto nyong i-share dito sa ating program, welcome na welcome yan. All you need to do is to email me mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag kakalimutan na i-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Mama Mia CDO, on Threads, Instagram, TikTok, and Facebook. And don't forget to subscribe this channel and syempre click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.